Arestado ang siyam na Koreanong nambibiktima ng kapwa Koreano sa online loan scam. Ang mga suspect bigla na lang daw nawawala kapag nabayaran na ang processing fee. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ang condominium unit na ito sa Parañaque. Nakatanggap sila ng tip na sangkot umano sa online loan fraud ang mga Korean nationals na narito. Siyam na Koreano ang inaresto. Tumambad sa mga operatiba ang mga computer na ginagamit umano sa pag-scam ng mga kapwa nila Koreano na nasa Korea. Ang siste, mag-aalok sila ng loan sa pamamagitan ng social media. Kapag nag-apply na ng loan ang biktima, nakapagbigay ng detalye at nagbayad ng processing fee, mawawala na lang daw sila ng parang bula. Kasi nakita nga natin na ang ginagawa nila, itong grupo na to, sila yung parang nag-o-offer ng online loan. Ang ino-opera nila nito, ito yung mga yung mga mababa, yung nangangailangan talaga ng pera, tapos mababa yung mga credit standing. Kaya ginagrab nila itong ganitong offer. So nakuha yung pera nila, tapos wala naman silang nakuhang loan. Ayon sa Bureau of Immigration, temporary visitors o mga turista ang kanilang status dito sa Pilipinas. They are compliant with the immigration conditions. Unfortunately, doon nakita na tayo na mayroon silang ginagawa na hindi naman tugma sa isang turista na dayuhan dito. Tingin din ng BI sa Pilipinas ginagawa ang kanilang operasyon dahil paboritong destinasyon daw ng mga Koreano ang Pilipinas. Itinanggi naman ng isa sa mga suspect na scammer siya. Are you a scammer? Mahaharap ang mga Korean nationals sa paglabag sa immigration laws at anti-financial account scamming law. Isa sa ilalim din sila sa deportation proceedings. Makikipag-ugnayan din ang mga otoridad sa Korean police para masampahan sila ng reklamo roon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.